Magandang araw sa ating lahat. Ito may i-share ako sa inyo. Induction cooker, walang power. Okay? So, sabi ng may-ari, baka may problema dito. At yun na nga yung problema. Merong isang linya ng wire ang naputol. So, ang gagawin natin dyan, naayusin natin yung pagkakakonekta ng wire doon sa loob. Tapos, check din natin kung meron pa bang ibang sira. Dito nung binuksan natin, yan, meron tayong napansin dyan na isang resistor na 47 ohms. Mukhang sira. Yan o. 47 ohms resistor. Sa tingin ko yan ay sira. Okay, so, bali yung gagawin natin, papalitan yung resistor na yan. I-check muna natin yung resistance ng resistor. So, bali dito, magte-testing tayo. So, gumagamit tayo dito ng digital tester. Mag-check tayo ng continuity at saka resistance. So, i-testing natin yung fuse. Ayan, tinest natin. Okay naman po yung ating digital tester. Gumagana sa continuity. Yun. Nung tinesting natin yung fuse, yan naman po ay nagbabuzzer. So, ibig sabihin, buo ang fuse. Pag buo ang fuse, so wala tayong problema sa IGBT. Okay? So, dito, check tayo ng resistance ng resistor na 47 ohms. Wala tayong nasukat na resistance, OL. So, ibig sabihin, sira yung resistor, yan ay papalitan natin. Okay? Tapos, ayusin natin yung connection ng cord dito sa circuit board. Ayan. Sige, so next na ginawa natin, ayan, nagpalit tayo dyan ng resistor na 47 ohms. Tapos, inayos na din natin yung connection ng cord. Bali, ito po yung sira na resistor, 47 ohms. Yan po ay open. Yun ang ipinalit natin, 5 watts na 47 ohms resistor. Kasi ang original niyan ay 2 watts. So, wala akong available na 2 watts na 47 ohms. So, 5 watts 47 ohms resistor yung ipinalit natin. So, ayan, reinstall na natin yung ibang connection nitong induction cooker at mag-testing na tayo. At yan, naka-plug in na sa power source. Turn on natin yung extension outlet. Tapos, ayan, turn on natin yung induction cooker. So, gumagana na siya. Pindot tayo sa manual function or auto function. Yan. Pindot tayo sa manual function. Tiningnan natin. Ayan, nagsisimula ka agad na magbubbles. So, ibig sabihin, gumagana na itong induction cooker. Kasi, tingnan natin, kukulo na agad yung tubig na nasa kaserola. Bali, recap lang tayo, no? So, ang problema nitong induction cooker ay walang power. Tapos, nung tiningnan natin, mayroong isang linya ng cord na naputol. Nung binuksan natin, meron tayong na-check doon na open na 47 ohms resistor. So, ang ginawa natin, inayos natin yung connection ng AC cord. Tapos, pinalitan natin yung 47 ohms resistor. At ito na nga, gumagana na. So, hanggang dito na lang itong ating video tutorial. Kung nagustuhan nyo itong video, paki-like at share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos.